80,800. And of course, after natin maklaim, diretso tayo sa office kaagad. And then, see you there, no? Makikita nyo rin yung office namin. We are doing this business online. At tapos, wala na yung mga trabaho iba. Ito lang. Scroll sa Facebook, walang ginawa kundi mag-scroll. But this time around, mag-scroll ako sa Facebook, may purpose na. Kumikita, no? Kumikita. Update ka lang. Kasi our Facebook, yan yung nag-represent ng business namin right now. Kung ano yung ginagawa namin through online, and what else? Actually, hindi lang siya Facebook. Kung ano man yung mga social media mo right now, like sa Instagram, TikTok. Pero focus kami ngayon sa Facebook. Yes, kasi mas malaki yung mas maganda yung marketing pag sa Facebook yung ginagamit natin. Dan ako dati, kumbaga marami ako nakikita na mga kumikita daw sa Facebook. So sabi ko naman, lagi naman ako nagfe-Facebook, no? Nung college pa ako, nung high school pa ako, nagfe-Facebook na ako, pero hindi naman ako kumikita. So nagwo-wonder ako paano nga ba, hanggang sa may nakita ako isang tao nag-post sa Facebook din para pa kumita daw ng malaki. So ako naman, kasi siyempre tayo naman talaga mukhang pera, di ba? Mukha naman talaga tayong pera kaya tayo nagtatrabaho. Pera. Mukhang pera. Aminado Ito ako naman dyan. yun. So yun na nga, nung nakita ko malaki yung kitaan, yung mukha ko nagliwanag. O paano ba yan? O kikita daw sa Facebook. So doon ko parang sakto sa hinahanap ko. Gusto ko matuto kumita sa Facebook para naman may silbi. So yun, napresentan ako ng sistema, ganito, ganyan. Sinubukan ko rin. Nag-decide ako na mag-join kasi tinanggal ko na yung yung takot kasi kung matatakot ako, talagang mahirap talaga ako habang buhay. Realizations ko na rin yun sa tagal ng katrabaho ko. And then ayun, buti na lang sinubukan ko rin. After 1 month ko nag-try, kumita ako ng 101,000 pesos. So talagang sumabog talaga yung utak ko noon. Yun yung first month mo? First month ko, di ako makapaniwala first month ko pa lang 101,000 kinita ko. Talagang nag-exceed siya sa expectation ko. Sabi ko, putik, ito pala yun. Kaya after nun, nag-resign ako. Nag-decide ako mag-resign. And tuloy-tuloy siya. Walang paltos. Hanggang ngayon, 3 years na ako dito. Talagang hindi ako binigo sa online business na to. Ang lang talaga ngayon, ang susi lang talaga ngayon sa pera, sa money, maging curious ka lang sa nangyayari sa social media, sa paligid mo. Like for example, may nakita kang kaibigan mo umasenso, curious ka, dapat curious ka anong ginawa niya. Tanungin mo paano siya kumita ng gano'n, kasi para magaya, pwede mo siyang gayahin, pwede mong gawin yung ginawa niya. Ganun lang ibig sabihin, pag ginawa mo yung ginawa niya, mangyayari din yung nangyayari sa kanya, mangyayari din sa'yo. Kung wala kang curiosity sa buhay, pag may nakita kang umasenso, hindi mo tinatanong kung bakit. Baka marami pang pera. Baka marami ka rin pera. Ganun din. Ako wala. Enough na sa kanya yung nakita. Create ng bagong source of income. Pwede mo isa-isabay, like nagtatrabaho ka tapos part-time until such time dumating na mas malaki na yung kinikita mo sa part-time mo kasi sa full-time job mo, then doon ka na mag-decide na iwan. Huwag mong igapos yung sarili mo sa pagiging empleyado kasi you deserve more pa. Okay naman yan, experience mo, matrabaho ka, pero yung employment kasi dinadaanan lang
Hindi mo pwedeng tambayan yan kasi alam mo naman alam mo na yung mga nangyayari sa mga tumambay sa employment. Nag-retire nang walang pera. Pag ano pa wala pa rin pera, hindi pa rin umasenso. Marami pang utang. Yung iba maraming loans. So, di ba? So, ako kasi naging wise ako eh. Tinignan ko lang yung mga taong ahead sa akin na nagtatrabaho pa rin. Ano yung buhay nila. So, nakita ko yung buhay nila, hindi ko gusto. So, I make my own way. Kumuha ako ng bago kong daan. Hindi ako sumunod sa daan nila. Kasi alam ko na kung ano mangyayari sa akin. Kung ano yung situation nila, ganun din mangyayari sa akin kung susundin ko. Kaya sumunod ako dun sa mga maganda yung buhay. Mahirap eh. Mahirap magpayaman, oo. Mahirap din mahirap din maging mahirap eh. Ikaw ba, saan mo gusto mahirapan? Pili ka na lang kung saan mo gusto mahirapan. Basta ako, dun ako sa yaman ako. Mini-minimize mo. Minimum saan ako gusto. Pero ganun pa rin eh, lahat ng dadaanan mo mahirap talaga. Hindi ko naman sinabi mabilis mong payaman eh. Pero importante, yumaman ka na nahihirapan. Kaysa nahihirapan ka dahil sa hirap ng buhay. Parang ganun, parang logic na lang ba, common sense. Pareho lang din mahirap, doon na tayo sa kakayaman natin. For sure ngayon pumapasok ka sa trabaho mo, hindi mo gusto yung maglulunis na, yung ayaw mo, parang yung tipong palunis na, tapos sasabihin mo lunis na naman, back to reality. Pag mga ganun yung mga words mo sa bibig mo, ibig sabihin din mo gusto yung magtrabaho, gusto mo yung malaya ka, yung tipong kahit Monday na sa igaang ka buong araw pero kumikita. Pero pwede yun. Haba ng vlog na to so sumobra tayo hindi natin lalabas agad na. Yan na nga guys, tapos na tayo mag-purchase sa office and ngayon pauwi na tayo sa bahay. So yun na nga, hanggang doon lang yung video natin ngayon. So keep tuning in if you are interested sa magiging content pa natin. Don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa mga next natin na i-upload. Yun na nga. And Yan na, bye bye.